Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Kumusta? Og maayong buntag kaninyong tanan mga kaigsuonan. Welcome na usab ning atong tulumanon sa radyo. Balik sa Dios ngayong mabati matag Domingo gikan sa Lasay si media hangtod sa alas 7 sa buntag dinhi lamang ning labing una ug labing lanog nga radio station sa probinsya sa Biliran ang 103.9 Radyo Natin FM. Tingali mahibulong murong adlaw kay ako man ang hulip sa lugar ni Pastor Ben tungod kay dunay kakulian siya nga di gid kapugngan o nihangyo siya nako nga ako say maupuli ning iyang programa karon. So sa ngalan ni Pastor Ben, standby o makig-uban mo namo sulod sa usa ka oras taas-taas ni. Og ning buntaga uban ako ang akong pag-umangkon nga si Chloe Ansali Higiliana. And so with my nephew Joshua Higiliana Walker. Josh, you have anything to say? Good morning, Uncle. Good morning, Chloe. And good morning to all the listeners. Good morning, Balik sa Diyos. Yep. Good morning to my beloved family, the Walkers, the Higilinas, the Estoys, the Ansales, the Sagabos. Good morning. Uncle, this past Thursday and Friday, I had the privilege to attend the Youth Alive Youth Camp at Hopka in Agpangi. And I just wanted to speak on the experience. It was absolutely wonderful. I just wanted to shout out all the coordinators, the Secretary Jess Ann Kalau, the Section Youth Coordinator Reverend Edwin B. Cagado, and Assistant Section Youth Coordinator Pastor Emiliano Bacalando Jr. Thank you so much for coordinating such a wonderful event. I had a great time meeting so many new faces and experiencing the sports and the worship and the fellowship. One of the most amazing parts was seeing so many young people gathered together for the love of God. That was really amazing. People unashamed to worship and praise the Lord really encouraged me to do the same, and I felt revived. Yep. So I just wanted to say thank you for that opportunity. Yeah, it was a great experience. So do you have also this experience in America? When I was young, Uncle, but nowadays it's not too many experiences are available. When I was young, there were many youth camps. So that's why this camp here really brought back some wonderful memories. Okay. So salamat kayo. Thank you, Josh. And okay, so moto mga kaigsonan, nagpasalamat siya kay nakauban siya sa youth camp last this Wednesday and Thursday. Yeah. So salamat, naka-experience siya din O padayon ko nga mangumusta sa atong mga kaigsunan, sila si Ate Alice and Kuya Napdorano, sila Lowe, ang mga Gairama family, Morelio family, Badong, ang Villegas family, Digala family, Istanislao family, Cabalquinto family, o Gahom, o Bornilio family, Puerta family, bisan pa mga bulasa, no? O sa tanan nga mga balik sa Diyos, dinhi sa ato, o dito sa Villa Consuela, ang mga si Esther Adelaida, sa kaniha si Brother Jose og sa Liko og sa Kalubian Imelda sa Labtik may buntag ninyo bisan pa Matango is where Ate BBM lives. Okay, so Bacalando family, Paghead family, Dacunis family, Ambi and Ensali family. Ugnis Kalumpa o Kabungasan sila si Pastor Porta og mga kaigsuonan diha og sa abroad sila si Engineer Elmer Ansali, si Delmar og Marfin. Og ang mga kauban nato nga tuwa sa barko sila si OG, si GR, si Brother Rico, si Ryan, si Brother Reinhard, og sila si Gina, Idna, mga Van Orsdel, si Dan og Delian Delna. So salamat sa inyong pagsunod nitong programa og sa tanan pa nga wala nato ma-mention kay daghan man mo kaayo. Kay og ning buntaga atong bation og
Belated birthday greetings sila si Sister Chris Cabalquinto, Paz Sherm, o si Sister Nicel Ibano o Briones, o si Mana Rimi. And today, karong adlaw, nagsaulog sa birthday niya si Brother Jack Calao. So Brother Jack, happy birthday. Wa mi ka tambong sa imong manyanita kay di ami diri sa radyo. So enjoy, and I believe that God will bless you. Na imatahom nga awit alang kaninyo mga kaigsonan. I don't know about tomorrow. I just live from day to day. I don't borrow from its sunshine, for its skies may turn to gray. I don't worry or the future, for I know what Jesus said, and a day I'll walk beside him, for he knows what is ahead. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. I don't know about tomorrow. It may bring me poverty. Oh, but the one who feeds the sparrow is the one who stands by me, and the path that be my ocean may be through the flame or flood. Oh, but his presence goes before me, and I'm covered with his blood. Many things about tomorrow I don't seem to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand, but I know who holds tomorrow. Mauto ang The Isaac sa ilang awit nga naguluhan, I know who holds tomorrow.
Mga kaigsunan, hapit na matapos ang 2024. Kung nagtuo ko nga kitang tanan, malipayon. Ning badlaw o ning buntaga, atong gamiton ang oras sa pag-ampo. Ubanik ko ninyo sa pag-ampo tungod kay ang atong kalibutan nagkinahanglan sa mga pag-ampo. Ang atong nasod, nagkinahanglan sa atong pag-ampo. Ang atong mga pamilya, nagkinahanglan sa akong pag-ampo. Atong gihangyo ang tanang naminaw nga muduko sa ulo uban nato. Atong yan po ang nagpadayong gira sa Israel, Ukraine, Sudan ug bisan pa diha sa Spratlys. Then kaayuhan those who are sick atong yan po. Unya atong yan po ang atong nasod. Then ang mga leader sa church. Okay, sugdan na to sa pagampo. Hallelujah. Yes, Lord God. Ginoo, ikaw ang Diyos ni Abraham, ikaw ang Diyos ni Isaac, ikaw ang Diyos ni Jacob, amo ka nga Diyos. Kung nagtuo mi Ginoo sa imong mga pulong nga ikaw miingon nga ask and ye shall be given, knock and ye shall be opened, and seek and ye shall find, and call unto me and I will answer thee. Busagan ning taknaas kabuntagon. Unang-una Ginoo, among gitaas ang gera nga tuwa karon sa Middle East. Israel against Houthis. This time, Lord, i-deklarar ang Houthi Ginoo Yemen o war against Israel. Umausa ng Israel Ginoo, so na ay mga bombardment karon sa mga lugar. Bisan pa war against Hezbollah, against Hamas, against Palestinians jihad o sa tanan Ginoong kontra sa Israel, Lord. God, kini mao nga rehiyon karon Ginoo hilabihan kagubot. Tungod ani Ginoo daghang mga kinabuhi ang nakalas. Ang mga tao nagalisod na ay mga sakit nga mutapot tungod aning wala na normal nga kahimtang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. Busa Lord among giampo sila. Mga pangliho ka sa ilang mga kinabuhi. Tabangi Ginoo labi na ang mga bata. Lord, mangusap ka nila. Kining maong sitwasyon, O God, makadala nila diha sa pagkaila kanimo. Ang pumiginaw ni Benjamin Netanyahu ang Prime Minister. Lord God, bisan pa si Hisrog ang ilang presidente, ang IDF, Lord, ikaw Ginoo magatamam. Ikaw Ginoo magapanalipod. Lord, ang ilang mga kontra nga sila Ginoo sab dili na magbinumba. Kining Israel, Lord, dili man mubumba basta di sila labdan. Busa Lord, nagampo mi Ginoo niining maong rehiyon nga makabaton og kalinaw. Ang mga hostages, Lord, among giampang mabalik sila aron mawa na kining conflict, Lord. God, bisan pa ang Ukraine and Russia. This time, Lord, niya nangandam ang NATO kay medyo nangamba pud sila Ginoo sa lihok sa Russia. O ang Russia Ginoo mibahad nga mogamit siyang nuclear armament puno galing magkalisod na. Oh God, na ay mga hugon-hugon nga nagsugod na ang Third World War. Lord, sa imong mga pulong God, nagaingon nga in the end times, Lord, na ay mga gubat. Nasod, batok, nasod. And now it's fulfilling. So it means, Lord, that your coming is near. Salamat Ginoo, prepare your people. Prepare your church. Bisan pa din sa amo, Lord, South China Sea. Ang China, Lord, kanunay yung nangus mo nga iyang sulungon ang Taiwan by hook or by crook. Pero na ay mga allies, Lord, nga anda manalipod. And this might be the flashpoint God of war diha Ginoo sa South China Sea. Ampo mi Ginoo. Nining katapusang panahon na agi mga gera. Even Sudan, Egypt, Lord. Dito banda ni anang lugar Africa, doon ay mga gera Ginoo, doon ay mga kagubot civil unrest. God nag-ampo mi ni ining chaotic world karon nga amo gipuy-an. Bisan pa din ni Ginoo sa amo sa lugar sa Pilipinas, daghan may domestic problem, Lord. Na ami corruption nga problema. Then Ginoo daghan ang nabulahan nagpasasa samtang ang majority, Lord, are suffering from poverty, hardships in life. Lord, pray nga ikaw Ginoo magatouch sa among mga political leaders. God, kining corruption o God nga mao'y nagpadaot sa among imahe,
maoy naghimo Ginoo og dako sa gabal nga kauswagan sa abo Ginoong lipunan. Ampo mi Ginoo nga ikaw mutuktok sa kinabuhi mga kasing-kasing sa mga political leaders, not only diha Ginoo sa government circle, bisan pa sa mga private Lord nga mga kumpanya Ginoo. Tanan oh God, nagampo mi na maging honest mi o Lord. Tapat po kami sa aming mga tungkulin, sa aming gagawin. Panginoon, tulungan niyo po kami o God. Bisan pa kini Ginoong drug addiction, drug problems in our country. A lot of people died, oh God, lives getting miserable tungod ani Ginoong drugs. Lord, nagampo mi sa mga drug lords. Kining nagpahigayo, negosyo, nagpayuhot ani Ginoo nga makonbikta sila sa ilang kasing-kasing nga they are using the grassroots, Lord. Yes, just to accumulate much money sa ilang kaugalingon. Busa ampo mi Ginoo nga ikaw mga konbiktar nila nga ang mga kinabuhi nga daot Ginoo tungod laana. Lord, way imposible kanimo. Salamat Lord, bisan pa Ginoo among giampo Dios ang mga tao, mga users now hooked by drug. Release them Lord, help them realize nga sila Ginoo naa sa delikado nga kahimtang ug dapat they are to kick the habit Lord. In Jesus name, hallelujah. Salamat Ginoo, laing makahimo niya na. Ikaw ra gayud o Dios. Among giampo Lord, bisan pa sila karon nga nagbalatian. I know that you are a healer. You are a great physician. Labaw kas tanang doktor Ginoo. Gikan sa mga malignant diseases such as cancer, ulcer, tuberculosis, hepatitis, dementia, Alzheimer, everyone, or hypertension. Kaya mong ayuhon Ginoo ang mga balati nga dili na kaya sa tao. Busa Lord kanila karon nga nagbalatian. Pray that you're going to extend your healing hands upon them. Touch them Lord. Ayuhas sila Ginoo. Hallelujah. Nahibaw ka kung skin sa sila karon nga naa sa bed of sickness. Agonizing. Not only in terms of their physical health or body, but even financial Ginoo. Pray for Brother Alex Espuerta Lord. Yes, oh God, Sarah, Pastor Ben, tanan Ginoo nga nagbalatian right now, wa may kailagin sa sila. Pero nahibaw may Ginoo nga nakita ka sa ilang mga kahimtangan. So I pray for miracles. Milagro Ginoo alang kanila in the name of Jesus. Hallelujah. Din sa among provincia Lord. Karon Ginoo, nagkalisod mi tungod sa bridge nga may problemado. May saka ang mga presyo sa merkado tungod ana. O Lord, nagampo mi nga tabangan mo ang mga bilirano. Ang amo Ginoong congressman, ang among governor, ang among mga mayor, bisan pa ni sa Naval, Mayor Gretchen Espina. Ang mga bilirano Lord nga dili maratal. Kung dili Lord mo cooperate, oh God, o sa mga negosyante din nga di magpahimulos Ginoo tungod aning scarcity of fuel. Lord, in the name of Jesus, na ay gugma, na ay pagbinati ay Lord, tabangi ang mga biliranon. Salamat Ginoo nga ikaw o Diyos magapamuhat, magapanglihok sa among mga kinabuhi. Lord, nagampo mi bisan pa sa mga church leaders. God, mga pari, mga pastor, mga ministro, among giampo Ginoo nga ang mga katawhan Lord nimo magkahiusa. Dili lang Ginoo magsilbi diya sa ilang mga ngabel kundili sa buhat. Among nakita Lord nga dunay faction division among us, religion o God against religion. O gubahan Ginoo Lord na ay kasungian God tungod kay para nila sila'y insakto. Nga ang tinuod Ginoo wa may relihiyon makaluwas kay way relihiyon nga nalahansang sa cross. Pero naay uban Ginoo Lord nga muangkon sila nga sila insakto. Uban dili mao nga usahay God
Lord, bias sila sa ubang mga relihiyon, and that is not in line with your will, O Lord God, because you commanded us to love one another. And so ang focus mga leaders, Lord, dili man gid mga leaders, O God, they are responsible for this, nga tudluan Ginoo sa paghigugma alang sa tanan, irrespective of their religion or affiliation. We are to love because according to your command law, love one another. Busa Ginoo among giampo nga dunay revival o Dios sa amo Ginoong mga kinabuhi. Lord, dunay revival, dunay paghikap nimo Ginoo, ablihi ang among mga kasing-kasing. And we pray, God, for all unbelievers nga sila Ginoo matouch og mahakaplag diha kanimo. Kay kining problema sa among sociedad, Lord, nagikan kini sa pagkalayo gikan kanimo, Lord God, pagkawalay pagbati, pagtuo, pagpangalaga diha kanimo. Kung ang mga tao lang, Lord, mangalaga diha kanimo, Lord, ang among nasod imong ayuhon. 2 Chronicles 7:14 mingon ka Ginoo nga if my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, yes, and forgive their sins and heal their land. Busa Ginoo, niini Ginoong buntaga, amo giampo Lord ang amo Ginoong nasod. Ang mga leaders ni ini o God, among presidente Bongbong Marcos, tanan nga mga senators, tanan nga mga congressmen, tanan nga mga governors, mayors, elected officials, and we are about to have another election God next year. So nagkaguliyang nasad Ginoo ang kaldero Ginoo sa eleksyon. Busa ampo mi Ginoo, ikaw na po God among sangpiton alang niini, we want to have a peaceful election in the name of Jesus. Lord God, salamat o Diyos nga dunay kalinaw. Mga pamilya Ginoo nga mga Filipino ako nagaampo nga doon na Ginoo ipagminahalhay, Lord, manginanaw sa mga anak, ang mga anak ginumutahot sa ilang mga ginikanan. Ampo mi Lord, bisan pa God sa mga tao karon nga naa sa prisuhan, ikaw Ginoo magatabang kanila. Naa sa rehabilitation centers, ikaw Ginoo magatabang kanila. Nagampo mi Ginoo sa among mga sponsors, Ate Alice, Kuya Nap, Lowy, tanan Ginoo nga nag-provide, nag-sponsor ning maong programa. Ikaw Ginoo magapanalangin kanila. Salamat sa ilang mga kasing-kasing, O God, nga naay kabug-aton alang kanimo, alang sa imong himaya Ginoo. Panalangin ni sila o Dios. Bisan pa kining maong station, O Lord God, ikaw Ginoo magapanalangin ni Michael, siyang familia, tanan Ginoo. Lord, salamat kayo sa iyong pagkamaayo sa among mga kinabuhi. Andama ang among mga kasing-kasing, Lord, tagaimig kasibot, tagaimig kagutom og kawhaw, Lord, nga mga lagad diha kanimo. Dili tungod sa relihiyon, O God, kundi dili tungod sa among gugma diha kanimo. I pray for all religions, O God, din sa Biliran Island. Wa ko mag-ila kung unsa ilang affiliation. But Lord, the truth, ug ang kamaturan, Lord, kinahanglan nga naa sa among kasing-kasing, ug dili lamang kami magwali, mutuo, nga kutob lang sa among mga ngabil, kundi dili God uban sa among mga kasing-kasing. Salamat kayo Ginoo ning takna sa kabuntagon. Padayon ka magapanalangin ka na mong tanan. O bisan pa ang nag-birthday karon Ginoo, sila diya kung uban pa. Salamat Lord, o amo ning gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. I'm only human. Yes, I'm just a woman. Help me believe what I should
Mauto mga kaigsoon ng awit, one day at a time. Ato tong gipahaom tungod kay mga duha na lang kaadlaw o bag-ong tuig na, 2025 na. Dali ara sa tuig murag takula-hula. Unya 2025 na. So, magpasalamat as Ginoo mga kaigsunan sa iyang pagkamatinumanon nga naga-provide sa atong panginahanglan for the entire year. Nagagiya siya nato na nalipod og nagaayo sa atong mga balatian. Nagpakita lang na nga ang Dios dili patapos sa imo og sa akong kinabuhi. Ang Jeremiah 1:5 nagaingon, before I formed you in the womb of your mother, I knew you. Si Rick Warren sa iyang libro nga Purpose Driven Life, mingon siya, iyang gi-paraphrase ka na, mingon siya, before you were formed in the womb of your mother, you were in the mind of God. Praise the Lord. See? So nagpakita lang na mga higala nga dili sulagma, dili aksidente nga natao ka niining kalibutan. Dunay katuyuan ang Diyos. Gipakatao ka mga kaigsunan, kay doon na si dakong pangabuhaton sa imo o sa akong kinabuhi. Kung masabtan lang ba unta sa tao, kini ba? Kung masabtan niya kung giunsa siya paglalang sa Ginoo, kung masabtan niya kung unsa iyang katuyan o ang meaning sa kinabuhi, nagtuo ko nga ang tao magkinabuhi gyud nga maayo. Tungod kay gibuhat ta for good purpose, alang sa maayong katuyuan. Kung maulang unta ni ang niya sa atong mga kasing-kasing, wala untay problema ang atong susidad. Wala untay problema ang atong mga kinabuhi o ang atong mga pamilya. Pero ang kakulang sa kahibalo, mahitungod sa kinabuhi o sa kabililho niini, bisan pa sa kahulugan niini, wala mahibaw mga kaigsonan, maoy nagdaot sa atong mga kinabuhi o sa atong mga kaugmaon. Ang Genesis 1:26 miingon nga let us make man after our image. Atong buhaton ng tao sumala sa atong dagway. Dapat kung kana nga maong pulong sa Diyos nasabtan lang sa tao. Mga higala, mugawi unta ta, mulihok unta ta, nga mo reflect ang Diyos sa atong mga kinabuhi. Tungod kay diha ta sa iya gihulma, dili man actually physical nga bahin, kundi diha sa atong sulod. In fact, sa diyang gibuhat ang tao, giumulya gikan sa yuta, unya iyang gihuypan sa iyang ilong, ug miingon siya, ang tao na himong buhing binuhat, he became a living soul. See? O sa diyang mamatay ta mga kaigsonan, ang Biblia nagaingon, mubalik ang atong lawas diha sa abog o ang atong espiritu mubalik sa Dios nga nagahatag niini. So dunay inner man diha nimuha nga bisag unsa ka kapusakal, bisag unsa ka kairresponsable, unsa ka kadautan, naay inner voice diha nga mag-aghat nimuha gyud sa pagbuhat og maayo tungod kay kana nature sa Ginoo nga naa diha kanimo. Kung maulang unta na ang mga gahom na tua, magkinabuhi ta nga matarong niining kalibutan. Apan ang tao lagi gahi mag-ulo. Ug nahimong gahig ulo tungod na sa iyang pagagarbuso, waay kahadlok sa Ginoo. Hinungdan mga kaigsonan nga niya nagka-problema ta karon. Si Adan giingnan siya, you can eat, makakaon ka sa tanang bunga. Gawas lang diya sa usa ka bunga. Pero unsay gibuhat sa tao, imbis nga maminaw, imbis nga misunod, makakaon ta sa tanan.
gawas lang sa dili maayo nga bunga, gikaon pag yun. Sumapot ni ang tao, alam mo, dili magpadili, dili magpasaway, walay kahadlok. Nagpakita lang ka na mga kaigsunan sa atong pagkahakog o sa atong pagkagarbuso. Kung mabasa mo sa history o maminaw lang mo sa saysay, right after the war, World War II, matud pa, kining Pilipinas gusto nga usa sa mga states nga sa Amerika. Supposedly unta karon American citizen unta ta. Pero unsay nahimo atong mga leaders wa musugot kay para nila kaya nilang padaganon nga sila ra way foreign powers nga mukupot. So tanawa, gidumilian nila ang alok sa Amerika. Usahay bitaw kanang awit bitaw nga ako ay Filipino. Taas noo kahit kanino, ang Filipino ay ako. Tungod aning mga negatibo nga mga butang ang gipanghimo sa atong mga leaders. Para nako wa nay say-say ang implikasyon ana mga kaigsonan. Tungod kay atong nakita ang nahimong kahimtang karon. Dili ta gustong adunay mudumala kanato. Kay gusto ta og freedom. Matod pa ni Richard Neuhaus, mingon siya, freedom is standing by itself inevitably degenerates into license. And license, which is the unbridled freedom, quickly becomes the enemy of freedom. Kung dili mo bantayan ang kagawasan, imo lang pasagdahan, muus-us na siya nga tos lisensya. O kanang maong lisensya, tungod kay wa mabantay nga kagawasan, diha gayod mismo, mahimo na siyang kaaway sa kagawasan. Mao ni ang tinod. Mausap ni ang atong attitude mga kaigsunan ngadto sa Dios. Dili ta gustong magpadominar sa Ginoo, di ta maminaw. Di ta gustong manghilabot siya sa atong mga kinabuhi. Mao ni nga naingon ta niini, nagkalisod ta, na problema ta. Ang Isaiah 53 verse 6 nag-ingon diha, sama kita sa mga karnero nga nahisalaag, ang tagsa-tagsa kanato misimang sa iyang kaugalingong dalan. See? Garbuso kayo. Gahig ulo bisag nakabalo sila nga dili maayo. Ilag yung gibuhat. Naguba ang maayong plano sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Nahimong dili maayo ang atong mga bansagon. Kansang dagway unta kunhit sura. Gihimo sumala sa dagway sa Diyos. Kini lang atong gobyerno. Tanawala ninyo. Wa ko makasabot. Ingong gani ang ilang kumpanya nga smoking is dangerous to your health. But why? Nganong ilang gitagag permiso nga manufacture pa og sigarilyo. Alak, makadaot. Pero ngano man nga gitagaan pag permiso nga makamanufacture pa nga makadaot man kahana. Diyan sa atong mga health centers, kita ko dito gipaskil nga information nga taon maot agnaong maot og baba tungod pag hinabako. Dapat unta aware ang mga tao ana. Bisan pa gani ang mga tao na ay nagtaraw sa ospital magsigarilyo man gihapon. So, ngano man tungod na mga kaigsuunan sa kwarta. Ilalagi yung gibutangan ng sigarilyo. Yes, you can smoke, but remember that smoking is dangerous to your health. Pastilan ano? Kabalo sila nga ang dala sa sigarilyo, mga kaigsuunan, mga sakit, hepatitis, cancer. Kumbaga sa ila, bahala na mo din hepatitis mo.
Bahala mo diag mag-tuberculosis mo, bahala mga matay mo. Basta na ay kwarta. Bisan kani ka mga users, may buntag ninyo ha kung mga hinabako. Kabalugid mo. Nga kanang maong bisyo dili gyud makaayo ninyo ha. Wa gyud bitamina nga makuha ninyo sa pagtabako, bisan kani mga pagdroga. See? Wa gyud. Dapat makakat-on mog leksyon ni adtong mga tawo nga sakit tungod sa pagtabako, pag-inom. Ha? Makakuha mong tagamba nga di nataana oy kay pastilan. Wa gyud. Murag nagpadayon pag gihapon. Amot ba wa ko makasabot mga kaigsuonan. Wa ko makasabot nga wa man tay makuha ana. Ang sigurado nimong hantungan mao nga problema ka, masakit ka, ma-involve kag krimen, mangadto kag hospital o maadto kag prisuhan. Ang uban gani i-deliver nga to sementeryo. Droga, tabako, alak, wa gyud. Ang uban, ang ilang pamilya maungkag. Unya magmiserable og pagkawala gyud tumong sa kinabuhi. Kana bang mga butanga? Kung sabton lang nimo pag-ayo, mao na lay maghatag nimo og klo nga dapat imo nang biyaan, dapat magbag-o ka. Kaya ingnon ta kahigala nga dili na mao'y plano sa Dios alang kanimo. Hallelujah. Wala ka hatagi og kinabuhi sa Dios arong problemahon ka. Wa ka hatagi kinabuhi sa Dios aron himuon kang parahobog, aron himuon kang adik, aron himuon kang sugaron o badjihan. Wala. Dili na mao'y plano sa Dios alang kanimo. Jeremiah 29:11 nagaingon diha, nahibaw ko, I know the plans I have for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and the future. Mo na'y plano sa Dios alang nimo. Dili anang mga butanga. Mga kinahanglan mga kaigsonan nga magmata ka. Magmata. Baguha. Tanawa ang imong kinabuhi. Dili paulahi ang tanan alang kanimo. May paglaom ka dihas Ginoo kay gihigugma ka niya. Gihigugma ka sa Dios og maunay rason kung nganong mianhi siya sa kalibutan. Maunay rason kung nganong naatay Pasko. Jesus came to this world. Pasko, Christmas. Nagtuutan ni Ana. Aron pagluwas. Aron pag-ayo. Pagpagawas na tuwa. Pero sa ito say, madunay daghang mga tao nga nakaila lamang, nakasabot lamang nga si Jesus na tao sa ilang sa kalibutan. Pero wa matao sa ilang mga kasing-kasing. Mao nga nagpadayon ang miserableng mga kinabuhi. Tingali, bingon ka na ako, Brother Orly. Wala na ko ipaglaw, imposible na kay hilabihan na ko kaadik. Ang uban tingali, bingon, nga Brother Orly, masakito na ko. Ang uban, bingon nga, Brother Orly, na prison ako. Dagahan ko kaso, nga giato bang. Well, kana higala maoy resulta sa imong pagka-irresponsable, pagpabaya sa imong kaugalingon. Kaya doon naman kayo consequence. Sa atong gibuhat, og maayo ang imong gibuhat, doon ay consequence nga maayo. O ang imong gibuhat, dili maayo, doon na po yung consequence nga dili maayo. Og maunay, mahitabo, gyud. Normal na siya nga consequence. Pero ingnon ta ka, nga dili pa ulahi ang tanan. Kaya nagtuo ko nga samtang may kinabuhi pa, may paglaom. Akong balikon ha. Samtang may kinabuhi pa, may paglaom. Tanawa ang imong kaugalingon, higala ingon nga tao, dagway sa Dios og dili ka hayop. Dili ka hayop. Naakay familia nga nagkinahanglan pa kanimo. Naakay mga paryente, naakay mga anak. Kung galing tungod sa imong pagpabaya,
tungod sa imong kasiaw, tungod sa imong kabarumbado, ikapungtan ka, ikasukan ka, gididilian ka sa imong familia. Ug para nimo, wa kay gibuhat nga maayo. Problema ka nila ha. Og ang imong pagbati karon, murag sinalikway ka. Well, ingnon ta ka nga naapay Dios para nimo. Naapay Ginoo nga nagtan-aw og nahigugma kanimo. Tingali, kining maong hitabo gitugutan ni sa Dios sa imong kinabuhi. Aron ka makaila sa Ginoo. Aron ka makaila sa imong kaugalingon, kay lagay sa ako nang giingon. Ang tao gahig ulo. Gibaliwala na to ang atong mga nakatunan sa eskwelahan, nakatunan sa simbahan, o mipasulabi mga higala ang atong pagkamapatuyangon sa kinabuhi, ang atong pagkakita pakagarboso. Ning buntaga ingnon ta ka, patapos na ang tuig 2024. Sumala sa dagan sa imong kinabuhi, ikaw nakakita niini. O kung gusto ka og tinuod nga kausaban sa imong kinabuhi, o kung gusto ka tinuod kausaban sa imong pamilya, sa imong mga undertakings, well, sulayi si Ginoong Jesus. Sulayi siya. Daghan naman kang nasinatian. Tungod sa imong pagkaikaw, daghang kang gisulayan. Mabitaw nga nahimong inana ang imong kinabuhi. Imong gipadapli ng Diyos kay para nimo kaya mong padaghanon ang imong kinabuhi. Higala ingnon ta ka nga lisod jud padaghanon ang kinabuhi kung walay tabang sa Ginoo. Magkalanrakas ta, magkadipo-dipo kita sa daghan nga mga problema kung walay tabang sa Dios tungod kay dili nato kaya ang atong kaugalingon. Busa ning buntaga gikinahanglan mo si Ginoong Jesus. Wa ko magtan-aw, wa ko mag-ila kung unsay imong status karon sa sosyedad. Wa ko makailan nimo ha. Pero ang Ginoo nakita nimo og dili siya gusto nga mulabang ka ni ining bag-ong tuig nga nagpabilin ka og mga butang sa imong kasing-kasing nga dili maayo. Dili siya gusto nga mulabang ka sa bag-ong tuig nga nagpadayon kang ginapos sa imong mga bisyo, sa imong mga pagbati nga dili maayo. Ang imong pamilya nga nagkalanrakas, imo nang mahimo. Tungod kay naay Ginoo nga mutabang nimuha. Ikaw ang magpili ana. Ayaw ina nga Lord, usba ko, unya wa kay gibuhat sa imong kaugalingon. Di na pwede. Muhimo ka og lakang, and then God will help you. Og unang move ana mga kaigsonan mao nga ilhon mo nga ikaw napakyas. Ilhon mo nga ikaw nagkasala. Pangayog pasaylo sa Dios. Pangayog pasaylo sa imong pamilya. And then invite Jesus to come into your heart. Ug siya ang pahawira sa rinda sa imong kinabuhi. Alam niyo po, kung imo nang himuon karon, ilhon mo nga ikaw makasasala, then you are allowing Jesus to control your life as your Lord and Savior. And then right now, hain man ka mahimutang. Hikapon ka sa Diyos, bag-uhon ka sa Ginoo, madama mo ang iyang presensya nga mag-usab sa dagan sa imong kinabuhi. Akong balikon church, mga kaigsonan, gihigog makas Ginoo. Gibuhat ka sumala sa iyang dagway, o gusto siya nga makig-uban kanhimo. Gusto siya nga usbo niya ang dagan sa imong kinabuhi bisan paning mga orasa. Mingon siya, arinaw kamong tanan nga nabudlay o gibug-atan kay papahulayon ko kamo. Ito yan ang inyong mga kabalaka ngadto kaniya kay siya nagatagad man kaninyo. Kung naa ka na maong bisyo, kung naa ka na maong balatian, kung naa ka maong financial nga mga panginahanglan, well, ning buntaga, dool ni Ginoong Hesus. Nara sa imong kiliran, nakita siya kanimo. Busa, uban sa mapaynobusan nga kasing-kasing, dool ngadto kaniya. Magampo ta.
mahigugmaon na mo nga Dios. Salamat. Lord, mag-ani daw mi sa mga nangaging mga adlaw sa among kinabuhi ning tuiga. Amo Ginoong mabalandungan kung unsa ka kamatinumanon, kamahigugmaon ka namo. Nga bisan pa sa daghan mo makapakyasan. Lord, resulta Ginoo sa amo God nga pagpabaya kanimo. Niya Lord, daghan mig mga problema. Sa amo Ginoong nasod, nagkapa-kapa mi Ginoo tungod sa mga problema sa drugs, corruption, uban pang mga bisyo Ginoo. Ug sa among familya Lord na ay mga dili magkasinabot, banag asawa, ginikhanag mga anak in conflict. Lord, bisan pa sa among kaugalingon, na ay mga butang nga naggapos ka na mo Lord, ug way laing hinungdan ana tungod ang sala Ginoo naa sa among mga kinabuhi nagahari. Ug way laing makatangtang sa sala Ginoo kundi ikaw lamang ang imong dugo nga nabanaw didto sa cross. Lord, this morning, we humbly come to your presence. God, forgive us. Pasaylo ami Ginoo. We open up our heart this morning, Lord. God, please come in. Sumulod ka Ginoo sa among mga kasing-kasing. Maghari ka o Diyos. We surrender. Amo nang gibuhat ang tanan. And yet still the same God under the yoke of sin. So this morning, Lord, we surrender. Surrender mi Ginoo. Di mi gustong mulabang sa 2025 na the same persons harboring grudges, facing God problems. Amo nang ibilin sa 2024, oh God, by way of surrendering diha ni mo. So Lord, tabangi mi. Among itugyan dihang tanan diha kanimo Ginoo. Kanila nga naa nagkamay kaligot-got ang pasaylo mag-aabot nila. Kanila nga nagbalatian Lord, right now pray for healing in Jesus name. Lord, bisan pa kanila Ginoo nga na financial problem Lord, pray that you're going to provide it. Agapo sa utang, set them free in Jesus name. Salamat Lord, relasyon Ginoo nga magkadimao, fix it up in Jesus name. Kung nag-aampos na ng mga religious leaders, oh God, nga doon na Ginoo tinuod nga commitment, God, magtudlos ka matuoran, then magkinabuhi, sumala Ginoo sa amo o Dios nagpangwali. Tanang mga pastor, tanang mga pari, ministro, akong giampo Lord. Akong giampo Ginoo, bisan pa ang tanang listeners karon. God, ikaw Ginoo, magatabang, magapanalangin nila ha. Huwag ang among mga sponsors, oh God. Brother Michael, kinimong station, radyo natin, Lord. Thank you, Lord, sa imong pagpanalangin ni ining tanan. Dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat, Lord, og amon nang gipangayo sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, thank you, Lord, also, God, for our sponsor. Brother Marvin Tan, God, yes. Pray for him, Lord, and his family. God, salamat padayon ka Ginoo nga magagamit ning tawhanan. So with Ate Alice and Kuya Nap and all people, oh God, who are backing us up here in this station, in this program. Salamat Lord, panalangin ni ang tanan Ginoo. Kaayuhan ni Ate Alice, complete healing God, di Ate Alice, Kuya Nap, and all her friends. Save her entire family, Lord, and also with Kuya Nap's family. Salamat, Lord. We believe it, God. This 25 year, God, another blessings, another guidance, another protection, complete protection for us all. Salamat kaayo. In Jesus' name. Amen. Wala na ko'y panahon, mga kaigsonan. O padayon mi nga ga-invite ninyo ha sa pag-join sa among Sunday service karong adlaw. O salamat kayo sa inyong pagsunod na mua. Salamat Diyos. Salamat Chloe. Salamat Brother Michael, kaninyong tanan. Hangtod sunod higayon ng samang oras ug istasyon, kini si Brother Orly, may ninyo mayong Pasko o malipayon nga bag-ong tuig.
God bless. know you've tried it all in your search for the truth. Somehow you're falling for a lie. You're trying to recall the simple ways of your youth, when your faith was strong and you never questioned why. You found out life wasn't easy. Sometimes the answers were hard to see. You didn't have the strength for one more try. I'll be holding out hope to you, even when this world breaks your heart in two. When your life is by your fear and your doubts, I'll be holding out to you. In the stillness of the night, there's a voice calling you. It seems as though you've heard it once before. In the darkness there's a light, and the hand to lead you through to the hope that waits beyond the open door. And you'll find out life is worth living, and the answers lie where your faith begins. It's there you'll find the strength for one more try. I'll be holding out hope to you. Oh, even when this world breaks your heart in two, when your life is consumed by your fear and your doubts, I'll be holding out hope to you. Holding out hope to you. Oh, even when this world breaks your heart in two, when your life is consumed by your fear and your doubts, I'll be holding out hope to you. Even when this world breaks your heart in two, when your life is consumed by your fear and your doubts, I'll be holding out hope to you. When your life is consumed by your fear and your doubts, I'll be holding out hope to you. I'll be holding out hope to you. Our town, our radio. Radio Natin. 3, 2, 1. Here